Ang Reformed Baptist pastor. Ako po isang charismatic pastor for 10 years, 10 or 11 years I think. At itong covenant theology na ito ay bago sa akin. Ang totoo, ang hinahawakan namin na theology noon, hulaan nyo, kung ikaw ay charismatic, dispensationalist, in dispensationalist theology, na merong 7 na dealing ang Diyos. At bagamat hindi ko binibigyan ito ng pagpapahalaga, pero yun yung takbo ng aming pagtuturo. Nung ako ay naakay sa biyaya ng Panginoon sa Reformed Baptist at nagkaroon kami ng isang linggong magkasama nung aking pastor sa charismatic at nagkakaroon kami ng exchanges sa scripture at kung paano yung development ng revelation ng Diyos sa kasaysayan ng tao. Ang sabi niya, oo nga pala, hindi ka na dispensationalist. Covenantal na ang iyong theology. At mabilis kong sinabing oo. Pero hindi ko alam na sa Reform Circle, at lalo na sa Reform Baptist, pag sinabing covenantal ang iyong theology, o covenant theology, ay mayroong 2 tayong makikita. At ang prominente at kilalang-kilala ay yung term na ginagamit na classical covenant theology na pinangahawakan ng Westminster Confession of Faith. So kapag sinabi nating Westminster, ito ay mostly ang mga Presbyterian. Ngayon, alam din naman natin na ang 1689 Baptist Confession of Faith ay maraming hiniram sa Westminster. Ang ating confession ay mayroong Westminster, maraming hiniram sa Westminster at mayroon din sa Savoy. At pareho yan na nagbibinyag ng bata. Pedro Baptist, pareho ang Westminster tsaka ang Savoy. At ang Savoy ay kay John Owen, mas kilala na framer ng Savoy. At ang Reformed Baptist na 1689. Ngunit sa 1689, ay meron pa rin na mga Reformed Baptist na ang covenant theology, bagamat sinasabi na Baptistic, pero mayroong siyang semblance ng covenant theology. Well, hindi pa ako nakarinig ng talagang maliwanag na turo ng covenant theology ng Reformed Baptist. Siguro, nung tinignan ko yung turo ni Greg Nichols, patungkol sa covenant theology, ay hindi pa ako naliwanagan hanggang sa nakita ko yung turo ni Mitch Lash na yung ginamit kong diagram na hiniram ko na marahil ito ang posisyon ng mga Reformed Baptist na yung matandaan nyo yung umbrella. Sa ibabaw ay nakalagay na Covenant of Grace at yung umbrella ay nakaturo sa Genesis. Kaya't marahil yun ang pinagsimulan ng Reformed Baptist na covenant theology na yung Genesis 3:15 ay nagsimula na o kaya doon na yung all-encompassing na covenant of grace. Kaya sa ganung katuruan ay makikita natin na ang Old Testament at saka ang New Testament ay nasa ilalim ng Covenant of Grace. Marahil, ganun. Ang tinuturo ko sa inyo ay ang 1689 Federalism. Now, may nagtanong na required ba ang member ng RGBC na humawak sa 1689 Federalism? Ang sagot ko, hindi. Dahil mismong sa 1689, Baptist Confession of Faith ay merong still na naniniwala sa covenant theology at ayaw ng 1689 federalism. At isa na rito yung aming principal sa GMA.
na talagang hindi niya makita ang federalism na 1689 at coming from his own words na para sa kanya, parang bago lang ito, itong 1689 federalism, which kung akong tatanungin nyo, bago ko lamang din ito narinig. Narinig ko lamang ito ng 2018 at nagkaroon ng theological discussion tungkol dito at doon na nagsimula na mayroon ng mga students sa Grace Ministerial Academy na sumunod na sa 1689 federalism. Hindi pa ako sumasabay noon, pero sa mga batang, mga estudyante, ay mainit na issue na sa kanila ito. Kung bakit ako nagturo sa inyo ng covenant theology na sinasabi kong 1689 federalism, ito ay nagsimula nung mismong ang pinagsimulan o nagkagulo ang Reformed Baptist Circuit about covenant theology ay nung naging preacher o naging nagturo sa seminar sa amin, nung nasa Singapore kami, si Dr. Samuel Renihan, at siya ang may mga libro ng patungkol sa 1689 federalism. At nagkaroon kami ng audience, private audience sa kanya. At nagpapasalamat ako doon dahil napaka-casual at ma-generous sa time na imbes na dapat siya ay nagpapahinga during break, ay nako-corner siya ng mga Pinoy na mga Reformed Baptist. At yun ang tinanong namin sa kanya. Wala akong antimanong masasabi kong maliwanag na maliwanag sa akin lahat yun, hanggang sa doon sa seminar na yun ay namigay ng bagong libro ni Dr. Samuel Renihan, yung The Mystery of Christ, lahat ng mga umattend. At syempre, siya ang author at ito yung kanyang latest book. At meron una, yung tinatawag na The Shadows, yung kanyang dissertation sa pagiging kanyang PhD. Sabi niya sa akin, if you want to know more about 1689 federalism, you need to buy my book. At binili ko yon, mahal yon, sa Singapore dollar. Pero sabi ko, pag bibiling ko ba yan, pwede ba kitang pa-autograph? Autograph. So, 3 yung libro na pinang-autograph ko sa kanya na kanyang ginawa. At doon na nagsimula ang aking pag-aaral at pagbabasa ng librong yon. At ang unang-unang sinabihan kong convince ako sa 1689 federalism ay ang aking asawa. Sabi ko, convince ako dito, hindi ko siya ma-refute. Well, pagdating sa atin, ay hindi ko sinasabing sundin nyo yung aking position. Ang tungkulin ng pastor is to persuade you and to teach you and to show you to the Word of God. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyong, itong posisyon ko, sundin nyo ako. Malaya naman tayong lahat. Sabi nga natin, ang Panginoon, ang Diyos ng ating konsyensya ay walang iba kundi ang Panginoon. And so kapag sinabi natin ang Diyos ng ating konsyensya ay ang Panginoon, ang point natin, hayaan natin na ang Word of God ang siyang humubog sa atin. At yun yung aking sermon kanina, na let the Word of God shape our theology, our doctrine, at ang malalaman nyo naman ang turo ng Word of God ang theology or ang doctrine ay dapat kakabit ito sa ating behavior o sa ating pag-uugali at pamumuhay. Now, nakita nyo kanina, 21, tama ba yung lectures natin? 21, lecture 21. Palagay ko sa Reformed Baptist, tayo lang ang nag-aral ng ganitong katahaba pagdating sa covenant theology. At bakit? Dahil nakita ko kung ano ang magiging epekto nito sa buhay ng isang Kristiyano kung makita niya ang covenantal teaching nitong aking tinuturo na mayroon ng 21 lectures. Ngayon, medyo
parang nag-segue ako ng konti. Ibaling muna natin dito sa function ng covenant ng Diyos or the function of the covenant. Pero still, nandun pa rin tayo sa ating pag-aaral ng Mosaic Covenant. Pero tignan natin itong ating pag-aaral na ito. Binabalik-balikan ko ito para talagang tayo ay mapalalahanan. The distance between God and the creature is so great that although reasonable creatures do owe obedience to Him as their Creator, yet they could never have attained the reward of life, but by some voluntary condescension on God's part. Ngayon, pag nakita nyo ang pagkasalansang ng ating confession of faith, ang reward of life ay sa pamamagitan ng covenant. At ito ay condescension, voluntary condescension on God's part, which He had been pleased to express by way of covenant. Kaya, excuse me, paano tayo nagkaroon ng eternal life? Paano tayo nagkaroon ng kaligtasan? Pag hindi natin tinatanong ito dati, pero paano ba tayo naligtas? Ang sagot natin, by the grace of God. Pero saan nagsimula ang biyaya ng Diyos na yon? Ang sagot, sa covenant. Ang Diyos ang siyang gumawa at nagsimula at nagbigay sa tao ng kanyang tipan. Ito ang paragraph 1 ng 1689 chapter 7. At sa paragraph 2, moreover, man having brought himself under the curse of the law by his fall, it pleased the Lord to make a covenant of grace. Kung babalikan ko, sa paragraph 1, nandoon na yung covenant. Pagdating ng paragraph 2, ay nandoon yung covenant of grace. At dito ay pinapakita ng si Adam ang tinutukoy dyan, na siya ang kumakatawan sa lahat ng sangkatauhan. Bakit? Dahil siya lang ang unang tao. And so yung kanyang fall ay nagdala ng sumpa sa lahat ng sangkatauhan, at ang karugtong, it pleased the Lord to make a covenant of grace. So meron na tayong mention ng covenant of grace, wherein He freely offers unto sinners life and salvation by Jesus Christ. So under ng covenant of grace, ay sinasabi ng ating confession ay merong offer ng kaligtasan natin. Of course, tayo ay sinners dahil sa kasalanan ni Adan. Diba? Yung being the federal head, the representative, kumakatawan sa buong sangkatauhan ng mundong ito, maaring ang makasalanan ay magkaroon ng salvation by Jesus Christ, requiring of them faith in Him that they may be saved, and promising to give unto all those that are ordained unto eternal life, His Holy Spirit, to make them willing and able to believe. Pag nakita natin ito ay mayroong mga ordained to eternal life. At itong ordained to eternal life na ito, ito yung mayroong pangako na sila ay maliligtas, at ito ay sa ilalim ng covenant of grace. Ngayon, kung paragraph 3, this covenant. Anong this covenant ba yung tinutukoy? Pag tinignan natin yung paragraph 1, and God voluntarily condescended, at siya'y gumawa ng covenant para magkaroon tayo ng gantimpala. Pagdating ng paragraph 2, para tayo magkakaroon ng gantimpala, pumulpak na yung unang tao, si Adam. So nasa ilalim tayo ng sumpa, at pagkatapos ay wala na tayong pag-asa. So merong ginawa ang Diyos ng covenant of grace, tipan ng biyaya. Now, paragraph 3, this covenant, I am assuming na yung tinutukoy na this covenant ay yung covenant of grace para tayo maligtas, is revealed in the gospel, first of all, to Adam, in the promise of salvation by the seed of the woman. Genesis 3:15. Pero ang pagkakaiba sa aking pagtuturo, yung Genesis 3:15
I would submit na ito ay promise and it is not a covenant. Bakit promise? Maliwanag naman yung promise. Dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. At ang promise na to ay mawawasak ang gawa ng ahas. Mawawasak ang gawa ng diablo. Hindi sa turo ko na siya ay papasok ng covenant of grace dahil ang definition na natin ng covenant ay there are two parties. Meron dalawang partido na nakakasundo. At pag tinignan natin yung Genesis 3:15, hindi pwede makipagkasundo ang Diyos kay Satan. So, definition ng covenant theology ay hindi pwedeng maging covenant of grace ang Genesis 3:15 dahil nasa na yung isang party. Pangalawa, ano yung tinatawag natin ng definition ni Meredith Klein ng divine covenant? Meron din siyang divine sanction. Ibig sabihin, if you obey, meron kang blessing. If you disobey, meron kang curse. Yun ang definition natin ng covenant. And so, tanong ko sa inyo, ang Genesis 3:15 ba ay covenant? Hindi. So, ito yung direksyon ng ating pinupuntahan. Kaya, this covenant is revealed in the gospel. I have no objection na sinasabing itong covenant of grace na ito ay naipahayag sa gospel, first of all, to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman. Ang point ko ay itong covenant of grace, kung sinasabing this covenant of grace is revealed in the gospel, yes, first of all, kay Adam, pero sabi ko, hindi siya pwede mag-qualify na the covenant of grace, it was revealed, and I would only consider that as the promise of salvation by the seed of woman, and afterwards, by further steps. So mayroon pang mga panahon na itatakbo until the full discovery thereof was completed in the New Testament. Kaya, from Genesis, revealed kay Adam, the promise of salvation until further steps hanggang sa pagdating ng New Testament. The full discovery, and it is founded in the eternal covenant. Okay, meron na namang covenant. So, ang pinapakita dito sa ating pag-aaral, may simulain lahat ito. At ang simulain ng ating covenant theology ay naggaling, ang pundasyon nito ay yung eternal covenant. At ang tawag ng mga theologian dito is the covenant of redemption. It is a transaction, that eternal covenant transaction was between the Father and the Son. So, wala pa ang lahat. Mayroon ng tipan ang Father at ang Son, kaya ginamit na eternal covenant transaction that was between the Father and the Son. At ano yung covenant na yun ng eternal covenant or the covenant of redemption? It is about the redemption of the elect. And it is alone by the grace of this covenant. Kaya, pag tinignan natin ang direksyon ng pag-aaral natin, ang simulain ng lahat is the eternal covenant or the covenant of redemption na ang Ama ay may ibibigay sa anak at ang ibibigay ng Ama sa anak ay yung elect. At ang gagawin ng anak ay kanyang tutuparin ang tipan ng Ama at ng anak at sa gayon ay para ang elect ay maligtas. Okay? And it is alone by the grace of this covenant. Pag sinabi natin grace, ano ba ang lagi natin pumapasok sa ating isipan? That we are saved by grace. Na kahit na 0.0001% wala tayong contribution. Ang point natin, we are saved by grace. Ang kaligtasan natin, pag sinabing biyaya, lahat yun Diyos. Wala tayong kahit anumang contribution. Yung nabasa natin sa group chat ni Alistair Begg, yung kwento na bago ka pumasok sa langit, kung
buksan niyo yun at napanood niyo. At ang tanong ay, ano ang masasabi mo na ikaw ay makakapasok sa langit? Anong sabi ni Alistair Begg? Kung matatandaan nyo, kapag ang ginamit mong pronoun ay ek, sabi niya, ang pagpasok natin sa langit ay hindi dahil may ginawa ako. Di ba? Ang pagpasok natin sa langit ay si Kristo Jesus. Pag naunawaan lamang natin yung we are saved by grace, wala yung dahil nag-sinner's prayer ako, dahil sumampalataya ako sa preaching at pagkatapos in-apply ko yung preaching. Pag hindi natin napapansin, may contribution ka pa rin sa iyong kaligtasan dahil ikaw ay may ginawa. Ang salvation by grace, it's all of God, it's all of Christ. Yan ay gawa ng Diyos. Zero ang sa atin. And it is alone by the grace of this covenant, wala tayong ginawa. Alam nyo, ang atin lamang is to receive, tanggapin ang ginawa ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng we are saved by grace. And it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of fallen Adam that were saved did obtain life and blessed immortality. Man, being now utterly incapable of acceptance with God upon those terms on which Adam stood in his state of innocency. Ito yung tatlong covenant na tinatanggap ng mga Reformed churches. A covenant of redemption, covenant of works, saka covenant of grace, or synonymous, the new covenant. Okay? Ngayon, tingnan ninyo ang diagram na ito. Kanina, eternal covenant is before time. Pagkatapos, so, mayroong covenant na nangyari, hindi natin alam kung kailan yan, wala pa ang langit at lupa, di ba? Wala pa lahat. Meron ng covenant ang Diyos. Pagkatapos, tumakbo na yung kasaysayan ng tao. Genesis. At nakita natin ang covenant of works. Ang covenant of works ay binigay lamang kay Adan. Nung wala pa siyang kasalanan. At meron tayong makikita na sa babasahin natin, in fact, sa scripture reading natin, mahahagip yan na merong inutos ang Diyos kay Adam na huwag kakainin. Huwag kakainin yung bunga ng punong kahoy na yun. The tree of knowledge of good and evil. The fruit of the tree of knowledge of good and evil. Ngayon, hindi yung puno na yun ay wicked, walang sinabi. Pero yung utos, ang point natin ito ay yung term ng probationary period ni Adam. Hindi natin alam kung gaano katagal ito. And so, yun ang covenant of works na ibinigay kay Adan. Wala lang ibang taong binigyan ng covenant of works maliban kay Adan. Dahil si Adan lamang ang makaka-comply ng utos ng Diyos dahil walang kasalanan si Adan. After ni Adan, lahat ng covenant of works ay tainted na ng kasalanan. Paano pa ma-attain ang kaligtasan? May kasalanan ka na. And when Adam failed, ay dito na pumasok ang kasalanan. Ngayon, yung Adamic covenant, kung sumunod si Adan, ang makikita natin, yung Garden of Eden, na nandun lamang ang presensya ng Diyos. Kasi doon nilagay ng Diyos si Adan at si Eva. At doon nakikipagtagpo ang Diyos kay Adan at kay Eva. Kaya sabi natin, theologically speaking, yung Garden of Eden ay ang templo sa makita natin sa Old Covenant. Yung sumisimbolo sa templo, nandun ang presensya ng Diyos. Ang tungkulin ni Adan ay maging vice-regent o maging isang hari. O, siya ang representative na hari ng Diyos sa buong mundo. Kaya nga,
to have dominion. Yun yung binigay kay Adam, to have dominion sa buong mundo. Pagyamanin at magpakarami sila, and Adam failed. Tapos, nakita natin sa Genesis ay dumating ang Great Flood. Pero bago hinatulan ng Diyos, ang mga tao ay kanyang tinawag si Noah. At si Noah ay inutusan niyang gumawa ng barko, na ark. At pamamagitan noon, si Noah, asawa niya, 3 niyang anak at mga asawa at mga pairs ng mga hayop ang siyang naligtas. Malinis ang mundo, wala, patay lahat. Pero yung kasalanan, dala-dala ni Noah. Dahil galing pa rin siya kay Abraham. Bakit isang tao liniligtas? May pangako ang Diyos, di ba? Genesis 3:15. Merong anak o binhi ang babae na dudurog sa ulo ng ahas. Tapos, pag tinignan natin, ay halos pareho sila ng utos ng Diyos. Ang focus ni Adam is the whole world. Kay Noah, pag tinignan niyo sa Genesis ay magkapareho. Ang pinagkaiba lamang ay si Adan, walang kasalanan noon nung binigay yung covenant, pero kay Noah may kasalanan na siya. Pero mayroong pangako ang Diyos, hindi na niya wawasakin ang buong mundo tulad ng ginawa niya noong nagkaroon ng Great Flood. Anong tawag natin doon? Common grace. Kasi ang mananampalataya tsaka hindi ay nakikinabang sa sikat ng araw, sa seasons ng mundo, at bakit hindi lulubog ang mundong ito? Dahil sa covenant ng Diyos. Okay, kahit na anong sabihin ng mga scientists na global warming, ang lulubog ay yung malapit doon sa mga karagatan. Pero hindi buong mundo. At dahil sa common grace. Ang common grace ay nakikinabang lahat ng tao. Now, pagdating ng Genesis 12, dito nagsimula na ang Diyos muli ay tumawag ng isang tao na ang ngalan ay Abram. Kung makikita natin ang isang turo ng federal teaching, ang Diyos ay tumatawag ng isang tao. Palagi, isang tao. Si Adam, isang tao. Si Noah, isang tao. At ngayon, ang buong mundo ay nasa ilalim ng tinatawag nating common grace. At dito ay magsisimula ang nation of Israel. Dito magsisimula ang Israel as a nation kay Abram. At nagbigay ang Diyos ng covenant kay Abram na pinalitan ng Diyos ang pangalang Abraham. Ano ang covenant ng Diyos kay Abraham? Bibigyan kita ng lupa. Kaya pararamihin ko ang iyong lahi kahit na ikaw ay lolo na sa edad. Alam ba ninyo kung ilang taon si Abraham nung nagkaroon siya ng anak? Nung nangako sa kanya ang Diyos, kay Sarah, 75 years old, ang nabanggit doon, 75 years old si Abraham. At more or less 25 years after, tapos si Sarah ay baog, di ba? At nangako na makakaroon ng anak. Lagi kong biro. Kalong-kalong ni Abraham at saka ni Sarah yung kanilang anak. Sino yung pangalan nun? Si Isaac. Ano yung apo mo? Anak ko, panganay. Imagine nyo. 100 taon, panganay mo. Ganito ang kwento. Di ba? Yung barren ay nanganak. Walang imposible kapag ito ay ipinangako ng Diyos. Nagkatotoo ba ang covenant ng Diyos kay Abraham? Na si Abraham ay nagkaroon ng anak, isa, at biglang naging isang nation. Nagkatotoo ba na nagkaroon ng promised land ng Canaan? Ano pa ang isang pangako ng Diyos kay Abraham?
sa lahi mo magkakaroon ng mga hari. Ano pa ang pangako ng Diyos kay Abraham? Na meron kang seed na magiging blessing ng buong mundo. Pag tinignan ninyo yung covenant, nung namatay na si Abraham, ang sumunod ay si Moses, Mosaic Covenant. Ano sinasabi natin? Ang tipan ng Diyos kay Abraham at saka ang tipan ng Diyos kay Moses ay nakatungkol sa isang tao o sa isang bayan. It is the same covenant with an expansion or development. Kasi hindi nagbago yung mga tao, hindi nagbago yung blessing ng lupa, at hindi nagbago na sa bayang Israel ay magkakaroon ng hari. At hindi rin nagbago na sa lahi ng Israel ay magkakaroon ng isa na magiging blessing ng buong mundo. Ngayon, maintindihan niyo na yung direction ng ating pag-aaral kung bakit meron tayong Davidic Covenant. Dahil lalabas sa lahi ni David ang magbibigay ng blessing sa buong mundo. Kaya alam niyo na kung bakit nung si Jesus, ang mga tawag sa kanya, the Son of David. Diba? Mayroong dugong bukhaw si Jesus, samantalang karpintero yung kanyang tatay, kaya ito yung palaisipan sa mga Hudyo. Now, pag nakita niyo yung arrow, ay papasok na yung Covenant of Grace or the New Covenant. Ang tanong, kailan in-establish o kailan naitayo ang New Covenant? Sa Lord's Supper, sinabi ni Christ, this is the new and everlasting covenant. Hindi natin kino-collapse at sinasabing there is only one covenant. Maliwanag na mayroon tayong makikitang Old Covenant at saka New Covenant at magkaiba ito. Pero ang masasabi natin ay yung progression at pagpapahayag ng Diyos kung papaano dumating doon ay ayon sa Covenant of Redemption. Diba? Doon pa rin lahat nagsimula. Ayan ang plano ng Diyos. Kaya pag nakita niyo yung arrow, ay meron tayong simula ng kasaysayan ng tao kay Adamic, tapos kay Noah, at pagkatapos tumakbo ang covenant, pagdating dito, isang tao na magiging Israel. Okay? At nag-develop ito. Bakit ganito ang arrangement? Pag nakita din natin, hindi naman kasi pwedeng magkaroon ng samba, worship, ceremonial, judicial, na mga batas kasi bihag pa sila sa Egypt. Kailan lamang nagkaroon ng mga laws, ceremonial, at judicial laws, at moral law, nung malaya na sila, nung nasa desyerto na sila. Ngayon, yung Mosaic Covenant, dito na-develop at dito binigay ang napakalawak na batas ng Diyos. Moral law, Ten Commandments. Ceremonial law, yung kanilang worship. Animal sacrifice, di ba? Yung judicial laws ay meron silang batas kung sino yung mga papatayin at parurusahan at kung sino yung merong karapat-dapat ng capital punishment tsaka hindi. Judicial, Mosaic. Ngayon, sila ay magiging isang legitimate na ngayon na nation na meron na silang hari, kaya lahat ng binigay ng Diyos. Katunayan, lahat ng binigay ni Moises sa mga Israelita ay galing sa Diyos. Kaya nakita nyo yung unti-unting pagbigay ng Diyos ng kanyang revelation hanggang sa nawala ang mga hari. Dahil nung sila'y naging bihag sa Babylon, wala nang hari. Hindi katulad ng mga hari sa lahi ni David, laging may tumatayong hari, lahi ni David. Pagtapos, nung bumalik sila sa Jerusalem, the second temple, ay wala nang naitaas at nakilalang hari. At pagkatapos, 400 years, dumating si John the Baptist, nakita si Jesus, behold, the Lamb of God that takes away
the sin of the world. At eto na si Jesus, nagsisimulang nangangaral, at anong sinabi ni Jesus? For the kingdom of God is at hand. Okay. Bakit natin tinitignan ang mga aral na ito? Itong sinasabi nating covenantal theology. Dito ay nakita natin ang covenant of redemption or eternal covenant sa chapter 7. Nakita rin natin ang covenant of grace sa chapter 7. Pero hindi natin nakita ang covenant of works sa chapter 7 ng 1689. Pero narito yan. Nasa chapter 20 ng 1689. Under ng of the gospel and the extent of grace thereof. Paragraph 1, the covenant of works, being broken by sin and made unprofitable unto life, God was pleased to give forth the promise of Christ, the seed of the woman, as the means of calling the elect and begetting in them faith and repentance. In this promise, the gospel, as to the substance of it, was revealed and is therein effectual for the conversion and salvation of sinners. Sa chapter 20, kung makikita natin, hindi sinasabing covenant of grace, kundi promise of Christ. At consistent ang ating confession na yung Genesis 3:15 na first revealed to Adam na gospel ay promise ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, palagi ko doon naghihiwalay yung Reformed Baptist ng covenant of grace na sinaklaw si Genesis 3:15. Ang 1689 federalism ay sinasabing hindi iyan covenant of grace. Na-reveal, yes. Na-ipahayag, pangako, yes. Pero yan ay old covenant. Dahil nagsimula yan kay Abraham ang patak ng old covenant. At yung new covenant ay noong si Kristo ay namatay sa krus at nabuhay na muli. Kaya ito ang covenant theology ng Old Testament, ng ating direksyon ng pag-aaral. Adamic covenant and Noahic covenant. Ang point nitong dalawang covenant na ito ay pangbuong mundo. Nakita niyo yun? Pero pagdating kay Abraham, Moses at David, sila'y magkakasama. Bakit ko sinabing magkakasama? Magkakasama na mayroong expansion or may development dahil nagsimula kay Abraham na mayroon siyang lahi na magiging marami at titira sa Kanaan at pagkatapos magkakaroon ng hari at pagkatapos ay doon sa lahi ni Abraham na mayroong magiging hari, mayroong lalabas na magiging blessing ng buong mundo. Kaya pwede natin pagsamasamahin Abrahamic, Mosaic, and Davidic dahil isa lamang na lahi ang tinutukoy. Kaya sinasabi natin, the Old Covenant began with Abraham. Ang Mosaic Covenant naman is a development of the Abrahamic Covenant. Pag nakita natin ulit itong diagram na ito, ang dalawang covenant ay sinasabi natin yung arrow na expansion or development, pero isa lamang ang tinitignan. At lagi na ang promise ng Diyos sa Abrahamic Covenant and Mosaic Covenant, kung sila ay susunod sa tipan o sa covenant ng Diyos, God will provide the promised blessings corporately at promised land Canaan, ang pangako. Alam niyo, I challenge you na read the scripture. Basahin natin yung first 5 books muna. Bago dumating tayo sa Kings. Pagka
nangangako ang Diyos, ang laging sinasabi, kayo ay titira sa promised land, sa Canaan. Huwag agad nating sabihin yung Canaan ay langit. Lupa talaga yan. Tapos, tingnan din natin na kung sila ay hindi susunod, merong hustisya, merong punishment ang Diyos. Kaya marami sa mga Israelita nung sila ay nasa wilderness, hindi nakapasok sa promised land. Pati si Moses ay hindi nakapasok sa promised land. Ang nakapasok sa promised land ay ang henerasyon ni Joshua. Merong lolo doon na nakapasok sa promised land. Sino yun? Sino yung lolo? Si Lolo Caleb. Si Lolo Caleb ay kasama sa henerasyon ng nasa disyertong lumabas sa Egypt. Di ba, ang reklamo nung mga leaders ng 10 tribes, mga malahigante, mga higante yung mga papasok, tipaklong lang tayo. Ang sabi ng Diyos ay go. Ang laging nakikita natin dito, kapag sila'y lumalabag ng utos ng Diyos, pag sila'y naging unfaithful, hindi nila makukuha ang promised land. Okay, so ito yung sinasabi natin na direksyon natin sa ating pag-aaral. Ngayon, dito na tayo matatapos. Bakit ba merong covenant? Yun ang tanong. Ang tanong natin ano ba nagagawa ng covenant sa pag-aaral natin? Itong covenantal theology natin. Well, sinasabi natin that God's covenants, God's covenants kasi yung nakita natin from Abraham, Moses, tsaka kay David. Although nasa Moses pa tayo, Mosaic pa tayo, Lord willing, matatapos na tayo doon. Ang point natin na sinasabi dito ay ang God's covenants ay nagde-delegate o nagbibigay ng dominion. Dahil ang talaga namang merong supreme dominion over all ay walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang may pag-aari ng lahat. Bakit? Dahil ang Diyos ang lumikha ng creation. Diba ng lahat? Kaya, matandaan ninyo yung sa Psalm chapter 24 verses 1 to 2, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Ang mundo at ang lahat ng nariyan sa mundong yaan ay sa Diyos. For He has founded it upon the seas and established it upon the rivers. Psalm 24 yan. Psalm 33, the Lord looks down from heaven. He sees all the children of man. From where He sits enthroned, He looks out on all the inhabitants of the earth. He who fashions the hearts of all and observes all their deeds. Nung ang mga Israel ay nasa Babylon na, si Daniel yung kinuha sa isa sa mga trusted at sa kaharian ni Nebuchadnezzar. Ano ang mababasa natin sa Daniel chapter 4, verses 34 and 35? His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom, kaya meron tayong God's kingdom, and God's kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say to Him, "What have you done?" Anong masasabi natin dito? Ang mayroon talagang supreme authority and dominion over all ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya yun yung tinatawag natin God's universal
kingdom or God's universal kingship over all creation. At yung sa chapter 7 natin, sa 1689 Baptist Confession of Faith, ito ang paraan ng Diyos. That God has used covenants to establish particular kingdoms on earth. Ito ang paraan kung papaano makipag-relate ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang tipan, sa pamamagitan ng kanyang covenant. At lahat yan ay pag-aari ng Diyos, and therefore, all of us are accountable to God. And hindi lamang yon, lahat tayo are dependent. Nakadepende tayo upon God. Kaya alam nyo na kung ano ang kauwian ng mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Nakikipaglaban sa kagustuhan ng Diyos. Mas marunong pa kaysa sa Diyos. Alam na natin kung ano ang mangyayari kapag iginigiit natin yung gusto natin kasi napagdaanan na natin. Di ba? Kristiyano na nga tayo. Nasa atin ng Holy Spirit. Linggo-linggo, narinig natin ang preaching ng Word of God. Mas marunong pa rin tayo kaysa sa Diyos. At darating ang araw, sabihin natin, tama. Pasaway ako. Had I known it, o kaya, wag na lang had I known it. Baka hindi mo alam, pero sana sinunod ko nga talaga siya. Hindi ako natangay ng aking damdamin, ng aking nakikita, o ng mga sinasabi ng mga tao. Sana talagang itinabi ko ang lahat. Alam niyo kung gaano kasoberano ang Diyos? Hindi lamang niya hawak ang lahat sa mundong ito. Diba sinabi ni Jesus Christ, bawat hiblangan ng buhok natin, bilang niya? O hindi lang yung buhok mo, buhok ng lahat ng tao. Ganong kadetalyado ang ating Diyos. Kaya ako sinasabi ito, bakit di natin maipagkatiwala ang detalyado nating buhay sa Kanya? At sa pag-aaral natin ito, kapag nakita nyo itong covenant theology na ito, ma-appreciate nyo talaga ang Christian life. Na hindi lamang ito just for academic, theological, academic purpose. Kung minsan, ba't ba si Pastor Diego umabot ng ganyan? Alam mo, gusto ko lang i-share yung nakikita ko kapag ako ay nag-aaral at devotion and reading, and how I would appreciate na yung background ng lahat na nakikita ko is because God made a covenant with us. Kaya, binanggit ko na nag-establish ng mga boundaries sa bawat covenant at ang Diyos ang tumatawag ng mga tao, ng mga leader of federal heads, diba? Si Adam, si Noah, si Abraham, si Moses, si David, at kanyang inihayag isa-isa ang kanyang dominion on how God would exercise His dominion sa pamamagitan ng mga federal heads, sa pamamagitan ng mga taong itong kanyang tinawag. Maaring mahirap pa sa atin ito, pero tingnan nyo, and I would end dito. Sa Scripture, meron tayo makikitang three kingdoms sa covenant ng Diyos. Yung tawag ng mga theologian, the kingdom of creation, at yan ay dalawang federal head, si Adam tsaka si Noah. At ang Adamic covenant of works, yung pinaliwanag ko na kanina, kay Adam lang ang covenant of works. Yung covenant of works na binigay ng Diyos kay Adan ay natapos na yon nung si Adam ay nag-fail. Yung covenant of works na yon ay nakadikit doon sa fruit of tree of knowledge of good and evil. Tapos na yon, so tapos na yon. Pagdating kay Noah, bagamat sila ay, alam mo yung kay Noah, binigyan na rin siya ng, meron na rin judicial system doon, di ba? Yung wag gagamitin o wag kang papatay, in a sense, parang in a paraphrase, at nandun yung parusa kapag ang tao ay pumatay ng kanyang kapwa-tao.
yan ay under ng kingdom of creation. Bakit kingdom of creation? Dahil ang dalawang taong ito, ang kanilang focus ay ang buong nilikha ng Diyos. The whole creation. Kingdom of Israel. Tatlo makikita natin. Si Abraham, si Moses, at si David. Dahil kay Abraham nagsimula ang Israel. Tapos may development at napakalawak na development nung sa leadership ni Moses. At pagkatapos, nung may hari na, ay kay David. The last kingdom, nung sinabi ni Christ, the kingdom of God is at hand. At yan, ang siyang inihula ng covenant of redemption. Yung tatlo kaninang oblong na covenant of redemption or the eternal covenant ng ating confession of faith. At pagkatapos, dito sa the kingdom of Christ, ay itinayo ang covenant of grace. But, sabi nga natin, ang covenant of grace was founded, o it was found sa, o yung established, o yung pundasyon doon sa eternal covenant transaction, or the covenant of grace. Dito matatapos ang aking lecture 21. At to be continued. Question. Last na linggo na yan. Dahil sa susunod na linggo, wala nang online, sorry. Announcement. Wala na po tayong live stream. Sa Sunday, ito na ang huli nating live stream. Sa YouTube na lamang kayo, pero hindi na live yun. At wala na rin Q&A doon. Kasi hindi naman kayo masasagot. Pastor, dalawang questions. Una, as a Reformed Church, do we need to get the consensus of church members? Which sides are they? Federalism or classical covenant theology? Second, Saan niya ipinost ito? sa RGBC po, live stream ng Facebook. Sa live, hindi sa group chat? Doon po sa live stream na rin. Okay, pakiulit. Yung pong question niya una pa sa yung consensus, kailangan daw ba makuha yung consensus ng mga members kung classical or federalism? No. No. Pangalawa, bilang as a church pastor, will you allow a preacher to teach the view of the classical covenant theology? As a pastor, Will you allow a preacher to teach the view of a classical covenant theology? oo. Pero sabihin ko, wag yun na ituro niya. I mean, kung ang tanong ay, itong pastor na ito, ang kanyang position ay classical siya, na I would allow, yes, I would allow him to preach. Pero makikiusap ako sa kanya, wag classical. Kasi marami namang ibang topic. Pero yung as a consensus, kung ang RGBC ay papayagan na magturo, kung papayagan, bawa, hingi ako ng boto sa inyo, payag ba kayo sa 1689 federalism? At kung ayaw nyo, ihinto ko na. Magmula nung naitayo ito, ang authority ng pastor ay to preach the word of God. Okay, so ang doctrine ay hindi manggagaling sa botohan ng mga members. What membership should do or must do kapag nagtuturo at nag-aaral ay sa questions, magtanong, at suriin kung ang tinuturo ng pastor, at ako yon sa ngayon, nag-iisang pastor, ay masasabi natin na biblical. Kaya malaya namang magtanong. Halimbawa, it has been the practice of this church na hindi ako nagtatanong sa inyo kung ano ipapangaral ko. Hindi ako humihingi ng permission sa inyo. Kung makikita natin ang simulain ng early church, ang apostles ay magbibigay ng panahon sa word and prayer, at kaya lumabas yung 7 deacons ay para ang apostles ay magkaroon ng ample time sa pag-aaral, pagtuturo at panalangin. Ngayon, wala akong nabasa sa scripture
na magbobotohan ng church kung anong ipangangaral ng ng kanilang pastor. In fact, ang sinabi ko nga sa simula kanina, kung narinig nung nagtanong sa online, ang tungkulin ng pastor is to persuade the church. At aminado naman ako, as a Reformed Baptist pastor, dalawa. Ang position pa rin ng 1689, meron pa rin classical na Baptist at merong federalism. So, hindi requirement na ang church, ang RGBC, hindi requirement na kinakailangan ang kanyang conviction at pangahawakan ay 1689 federalism. Why? Dahil hindi ito, paano ko masasabi? Well, even ang classical reform, ang classical covenantal theology ay humahawak pa rin doon sa kaligtasan as long as nakikita natin na ang salvation is by God's grace through faith alone. Anong pa rin yung ating 5 points ng solas, yung 5 solas, ay hindi apektado ang kaligtasan. Pero ang sinasabi ko sa akin, mas nagiging maliwanag ang direksyon ng church life tsaka ng Christian life kung ito ang framework ng kanilang pagkaunawa sa covenant theology. Kaya walang botohan pagdating sa palagi ko yun ang tanong eh. Kailangan bang idaan sa ano ba yung tanong? Kailangan idaan? Kailangan ma-determine kung si member ay anong kanyang pinapanigan. Sa membership ba ito? Kung bawat miyembro ay we need to get the consensus of church members. Which sides are they? Classical or federalist? No, hindi ko nagagawin yun. Kung ano sila. Hayaan mo na ang Diyos ang kanilang maging ang Diyos na maging Panginoon ng kanilang konsyensya. It would not affect the salvation of a Christian sa classical or 1689 as long na we would all stick na tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Maging ang pananampalataya natin ay galing sa Diyos. And we all agree, ang classical tsaka 1689 federalism sa solas, dun sa Reformation solas, and also dito sa 5 points of Calvinism, wala naman akong alam na lumilihis doon. Let us pray. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-aaral na ito. At inaamin namin, Panginoon, na sa ganang amin, kung hindi niyo po kami gagabayan at wala ang patnubay ng Holy Spirit, ito ay magiging isa lamang mental exercise, gawa ng tao, na hindi makaka-encourage o strengthen or equip ng buhay namin bilang mga Kristiyano. Kaya, lagi naming hinihiling na sa pag-aaral na ito, hindi ito madalas na natatalakay na pag-aaralan sa mga local churches. Kami ay pumapasok at lumalakad at nag-aaral sa isang paksa, sa isang theology na maaring naging dahilan ng kaguluhan o paghihiwalay ng ibang mga Kristiyano o sa isang lokal na iglesia. Huwag niyo pong pahintulutan na mangyari ito sa Redeemed by Grace Baptist Church. Nawa, sama-sama kami na mayroong isang kapahayagan. Kayo ang ulo ng iglesia, kayo ang ulo ng Redeemed by Grace Baptist Church. Kami ay inyong mga students of the Word na manatili po sa amin ang humility, ang kababaang loob, na ang inyong salita should be the preeminent na marinig sa pulpito, kung kaya't ang hiling namin ng Holy Spirit ang laging magbantay sa amin, lalo na sa inyong mga abang mangangaral, at kung mali
ang direksyon ng pagtuturong ito, maituwid nyo kami agad at kami ay sama-samang tumahak sa daan na makapagbibigay ng kaluguran at kaluwalhatian sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.